Sa mga nagtatanong po sa akin, sa mga nagme-message, nagdi-DM, nag-chat sa aking messenger, pati sa aking TikTok, kung meron na po bang calamity loan. Wala pa, Diyos ko, wala pa pong calamity loan. So, dapat nyo pong tandaan mga ka-SS member na kapag meron pong calamity, for an example, may bagyo. Ito na, may bagyo. I-example na natin si Bagyong Krising. Tapos, tumama siya sa isang probinsya o sa isang lugar. Nag-declare si lugar, yung municipality or ang probinsya nag-declare o ang LGU nila, yung local government unit, nag-declare na state of calamity. Di porket nag-declare sila ng state of calamity, agad-agad din si SSS maglabas ng memorandum circular or memorandum circular na may calamity loan offer na sila. Hindi po ganoon. Ina-assess po 'yan. Kasi ang purpose naman talaga ng calamity, kaya nag-declare si LGU, ay para mailabas yung kanilang calamity fund para sa mga constituent, para magamit. Yun po yun. Hindi po yun for the purpose na ang mga SS member makapag-avail ng calamity loan. Second na po yun. Ngayon, pag-assess ni SSSA yung lugar na yun ay masasabi ng devastated. Ibig sabihin ng devastated, talagang matindi talaga ang pinsala ng bagyo, at saka makita siguro nila sa data na ilan ng mga SS member na resident doon sa lugar na yon at apektado. So, doon pa lang siguro yan sila maglalabas ng doon pa lang yan sila maglalabas ng memorandum circular na kailangan na mag-offer ng calamity loan. Kaya doon pa lang pwede mag-avail ang isang SS member kung qualified siya sa calamity loan. Ganun po yun ha. Dapat natin tandaan kasi yung iba ngayon napaka-excited. Dumaan lang ang Bagyong Krising expect na agad nila na maglalabas agad ng calamity loan sa system. Hindi po ganoon. Ina-assess po yan ni SSS kasi nga alam mo naman na loan yan. Ibig sabihin ng loan is utang. Yan, utang. Inuutang natin yung sarili nating pera sa SSS. Kaya inaalagaan din ni SSS yung ating pera na yan ay lumago. Hindi po yan nag-iipon tayo dyan para sa wala. Kaya nga tinatawag yan ng social security. Kasi nga para yan sa security natin in the future na tayo po ay tumanda, tayo ay tatanda, meron tayong meron tayong fund na makukuha pa. May mawi-withdraw tayo pag reach natin ng 60 years old or anumang edad kayo mag-retire, meron tayong pension. Retirement plan po yan natin kumbaga. Kaya nga, dapat nating maintindihan mga ka-SS member na yung pera na yan na inuutang natin sa SSS, dapat din natin yung ibalik. Ibalik po natin yan. Ayon sa terms and condition ay tinakda ng SSS. Kung payable for 24 months, ibabalik natin yan. For 24 months natin babayaran. Pero kung mapera ka, may budget ka, at dumating sa punto ng buhay mo, nagkapera ka, ayaw mong mag-antay ng 24 months mong bayarin, pwede mo naman yan i-cash. Mag-generate ka ng PRN, cash mo, o di kaya sadyain mo sa SS branch, bayaran mo ng buo. Pwede naman din yung ganon. Pero ulitin ko ulit, hindi porket may bagyo agad-agad po mayroong calamity loan. Wala pong ganon ha. Yan po ay ina-assess po yan base sa situation ng isang lugar. Hindi po yan basta-basta na isang bagyo, pangalawang bagyo, tatlong bagyo. Kung yung mga bagyo na yun ay dumaan lang at wala naman masyadong pinsala as per NDRRMC, kasi nga din si
si itong NDRRMC, sila kasi yung gagawa ng report. Tapos yung NDRRMC na yun din yung basis ni SSS. Ito pala dapat nating tandaan, ang basis din ni SSS yung NDRRMC. Sila po kasi yung magpasa ng report kung ano yung total cost, fiasco na nangyari sa bagyo. Sila po yung magre-report noon kung magkano at ano ang mga napinsala nung dumaan na bagyo. Ganun po yan. Pero hindi lang naman bagyo ang calamity na pwede tayong mag-avail ng calamity loan sa SSS. Kung wag naman sana yung earthquake, pwede din ang earthquake, yung tawag to, yung floods, yung yung COVID, yung nagka-COVID tayo, di ba, nagka-calamity tayo din noon. Bagyo, yung monsoon, yung south monsoon, yung habagat. Yan, kasi nga nagkakaroon ang effect ng habagat, ulan, so nagkaroon ng baha. Kaya pwedeng mag-calamity loan kasi nga maraming napipinsala. Ganun po yun. Hindi lamang sa isang kalamidad. Marami po. Pero dapat ay ina-assess po yan ni SSS base sa report po ni NDRRMC. Ganun po yan ha. Kaya wag masyado tayong excited. Okay? Yun lang. Pero bago kayo mag-avail ng calamity loan, sabi ko nga, ngayon pa lamang, i-check nyo na po ang inyong SS record. Okay? Check nyo na. Huwag kayong paiba-iba ng SIM card. Kasi doon po isi-send ni SSS yung OTP. Yung iba kasi, Diyos ko, paiba-iba kayo ng SIM card para kayong may tinataguan kahit marami tayong utang. Huwag kayong paiba-iba ng SIM card kasi nga, kung yan ay naka-registered sa SSS, doon po magsisend ng OTP. Pag paiba-iba kayo ng SIM card, naku, reset na naman kayo niyan. Ang hirap kasi gumamit ng Google Authenticator pero yan po ay sa sunod ko ng video i-discuss yung ganoon. Basta ngayon po wala pa po naka-declare na tawag niyan calamity loan o ino-offer sa SSS. May naka-declare ng mga lugar na apektado ng bagyong Krising tulad ng Cebu City, Umingan, Pangasinan ba yun, Kabangkalan ng Negros, yan, nakadeclare na po sila. Pero wala pang nilabas na circular order si SSS. So yun lang po muna, standby.